Nako, eto na nga ba ang kinatatakutan ni VP Sara Duterte, mga kababayan, dahil lumabas na ba ang taong tatalo po sa kanya sa 2028 election? Alright, so welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Okay, so ito pag-usapan natin, mga kababayan, dahil ito na nga ba, no, yung kinatatakutan netong si Sara Duterte, mga kababayan, dahil no, lumabas na ba, mga kababayan, ang taong tatalo po sa kanya sa 2028 election. Okay, so yan po yung ating aalamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so alamin natin, mga babayan, no, sino nga ba itong tao na to na kung saan no posibleng tumalo po kay Sara Duterte sa 2028, at ito ba ang dapat katakutan no netong si Sara Duterte, mga babayan? Sino sa palagay ninyo, no, ito po nga tao na to? Okay, so yan po yung ating alamin ngayon. Alright, let's go. 'Di ba? Kung magkakaroon daw ng presidential, yun na nga, one-on-one, face-off, whatever, kung ngayon ay ano raw, 'di ba, si VP Sara against kay, 'di ba, Raffy Tulfo, Senator Raffy Tulfo. Kung mag-e-election daw, pareho silang 46%. So, sa mangyayari, let's say, live stream ito, mga hearing o trial na ulit, hindi? Tingin mo, magbabago ang mga numero, Ronald? Definitely, Danny. No, una, ang tinitingnan natin hindi naman yung absolute numbers lang. Tinitingnan natin yung movement of numbers. Saan ba siya nanggaling? Halimbawa, si Vice President Sara, nanggaling siya sa a high of more than 80%. Ganun Doon ba siya kataas dati? 80? So, ibig sabihin, medyo dumaus-dus pa baba. Okay. Nitong mga nakaraang taon, no? So medyo nangalahati, mahigit kalahati yung binaba. Ikalawa, siya pa lang ang nag-announce na tatakbo siya as president. Yes. All the others ay either hindi Actually, sa nakikita natin, strategy talaga yun no? Para as early as now, makikita nitong si Sara Duterte o ng kampo po no, ng mga Duterte kung sino yung mga posibleng makalaban nila no, sa 2028 at mapaghandaan nila. Kaso nga lang, mga babayan, ang problema no, hanggang ngayon po wala atang naglalabas no, ng kanilang kagustuhan na tumakbo sa 2028. Kaya ngayon po, no, makikita natin, mangangapa no, ito pong kampo ni Sara Duterte. No, kasi hindi nila alam Pero base po sa mga survey, no, naglalagay sila ng mga tao doon sa survey, mga babayan, no, nagkakaroon na sila ng idea kung sino yung mga possible no, na makakalaban nila. na-announce o sinabing hindi sila tatakbo. At least hindi pa. Halimbawa, si Raffy Tulfo, nakakausap natin yan. Ako, I am almost 100% sure hindi yan tatakbo. No? Pero, yung mga unang surveys katulad nito, more than a year ago, ay ahead pa nga statistically si Raffy Tulfo kay Sara. Ibig sabihin, hindi invincible si Sara. Yung kasi yung kine-create na... Okay, so hindi invincible, mga babayan. So ibig sabihin, hindi po siya matibay, no? Posible po siyang matalo, mga babayan. No, possible po, no, na matalo etong si Sara Duterte. No, yun po yung sinasabi dito. image, invincibility. Ngayon, nakikitang image ay competitiveness. No? Ikatlo, ay yung iba, Yun ang dapat tutukan, no, at tignan ng mga kababayan natin. Yung competitive ba? No, yung tumatakbo bilang pangulo, no, sana sa 2028 election, mga babayan, tignan natin maigi. No, ito po bang tumatakbo na kandidato na to nararapat, no, na iluklok bilang pangulo ng Pilipinas? Kasi kung nagkamali tayo, mga babayan, at walang kwenta, no, yung iuupo natin diyan sa pwesto bilang pangulo ng Pilipinas, 10 tayo dadalhin yan. No? Mas lalong walang patutunguhan kung yung bansa natin ay pamumunuan no, ng isang tao, mga babayan, na walang alam. Yung isang tao, mga babayan, no, na hindi marunong
No, hindi marunong sa kanya mga gagawing trabaho. 'Di ba? Yung taong hindi marunong humarap, mga babayan, sa mga leader ng ibang bansa. Dapat ang kunin natin o iboto natin o ihalal natin bilang pangulo yung karapat dapat, yung marunong. 'Di ba? Yung marunong, hindi yung basta-basta kilala lang. Nagsisimulang tumaas. Mhm. Halimbawa, si former Vice President Leni Robredo, tumataas siya by more than 3 times. Doon sa pinanggalingan niya several surveys ago. Halimbawa, sa Okta, tumaas siya 3 beses from their own survey a month ago. So, medyo tumataas siya. Kahit sinasabi niya Na hindi rin tatakbo. Na hindi rin- tatakbo. Okay. So, may ganung klaseng dynamics dito sa mga surveys na ito. So, ang nakikita natin, at best, nagpa-plateau si Vice President Sara. At worst, bumababa siya by increments. Hindi naman dramatic pa, pero bumababa siya. Oo. At ayun nga, itong mga surveys na ito, Pag bumababa, mga babayan, no, ang statistics ng isang tao sa isang survey, no, ibig sabihin po nun, may pagbabago. No? Maliit man yung pagbabago na yun, mga kababayan, malaking impact po yan. No? Kasi kung yung percentage po na yan, mga babayan, ay nakikita na unti-unting bumababa, darating yung time, no, nakikita nila yung survey, bumababa, no, ng kahit ilang punto sa itong si Sara Duterte. No, darating po yung time, mga babayan, nakikita po yan ng taong bayan. Yung pagbaba po na yan. Magugulat na lang tayo minsan, no, na biglang may lalabas po na survey na kung saan biglang bumaba, no, malaki na yung ibinaba, no, ng puntos na itong si Sara sa mga surveys. Yung po yung isa sa kinatatakutan, no, netong mga Duterte sides na to, ng mga supporters sa mga Duterte, lalo na ni Sara Duterte. Pagdating po sa 2028 election. Again, sinasabi natin dito, kailangan natin pumili, no, ng isang pangulo na marunong. 'Di ba? Hindi yung basta kilala lang. No, hindi yung basta gusto lang suportahan. Kahit alam nila na hindi naman tayo kayang pamunuan, no, ng isang tao, no, o isang presidente o isang presidentiable, no, na tatakbo sa pwesto bilang pangulo. Dapat tignan natin, competitive ba yan? Kaya niya ba yung trabaho na ibinigay sa kanya? Baka naman na pag nakaupo na siya dyan, kung ano na lang ang mangyari sa atin. Diba? panghuli, ay nangyari bago nitong impeachment. Hearing. Bago Tama. lumabas si Madriaga, bago lumabas yung AMLAC, bago lumabas yung grave threats. Mhm. So malamang magbabago pa yan sa susunod na survey cycle. Mhm. Which is about May or June. End of May or June. So Yes. pwede naka-factor in na dyan ito sigurong pagdating na sa trial sa Senado. Yes, Magre-reflect na sa lalo na sa survey. May 11, sa Lunes. No? Oo. Yan na yung impeachment. Okay. Pero mahalaga kasi yung Justice Committee hearings Doon lumabas sa usapin ng probable cause yung mga ebidensya. Bagamat hindi pa ito full-blown trial. Oo. Aakyat pa yan kasi sa Senado Yung Oo. lumabas dito, mga patikim pa lang. Pero Okay. kahit ito mga patikim, may pagka-game changer. Lalo na yung AMLAC. Oo. Kaya nga, so nakita natin ang masyadong mga malalaking mga revelation. Sabi nga lang, mga smoking gun, itong mga grave threats. Sabi nga ni ni Congresswoman Laila, talagang yun lang very obvious na talagang game changer. Tapos ito kang AMLAC nga na 6.7 billion. Tapos wala pa yung Madriaga doon. Tapos yung earlier, yung confidential funds. So, Tama, Danny, no? At Oo. parang hindi ganun kagaling yung mga sagot nila Oo. No? Halimbawa, sa confidential fund, may basihan yan COA yan Mhm. Yung disallowance, no? Mhm. Yung kay Madriaga, medyo nagkamali siguro sila. Dininay ni Vice President na Magkakilala sila. absolutely nakilala niya. Yeah. Na na-meet, na hindi pa niya na-meet. Pero may resibo Oo. May resibo, may pictures, may birthday greeting, may video, etc. Okay. Yung sa pa naman, sa AMLAC, may resibo rin Oo. Di ba? May Tama. resibo, billion-billion yung dumaan. Tama. Yun yung sinasabi natin, no? Na itinatanggi ni Sara Duterte. Na ang sinasabi niya, mga kababayan, parang mga chismis lang yung mga yan. Dapat tumingin tayo doon sa mga ebidensya. Kagaya po ng sinasabi natin, mga kababayan,
may mga ebidensya, may mga resibo na inilabas, no? Yung prosecution panel, no? Yung mga nagsampa ng kaso. Especially etong inilabas nila yung AMLAC, 'di ba? Inilabas nila yung mga testimonya, 'di ba? Ni Madriaga. Yun yung mga matitibay na ebidensya ron eh. Yung video po, no, na nagbanta siya sa ating pangulo, 'di ba? May mga ebidensya nilatag. Kaya wag nila sabihin na walang ebidensya. 'Di ba? Paliwanag lang nila ay others. Oo. Medyo very lame yung paliwanag na yon at dapat hindi buksan. So medyo hindi naman nila dinedenay na meron ng bilyones na pumasok. No? Okay. At ikatlo, yung grave threats na splice daw. Oo. Oo. Dani, napanood naman natin lahat Oo. Di ba? Yung grave threats. Oo. Napanood naman ng buong mundo. So hindi ganun kagaling yung pagsagot. No? Kaya patuloy silang lulubog, tingin ko, sa mga susunod na survey dahil yung management ng issue medyo sablay. Okay. So, for now kasi, habang tumataas ang numero ni Tulfo at saka ni Leni Robredo, both of them naman pareho nagsabi, hindi sila tatakbo. Ang tanong dyan, can they field up a single candidate na everybody will support? Let's say, lahat ng mga anti-Duterte, yung binabanggit mo rin noon to yung broader coalition against the Duterte group. So, is this something na tingin mo mas magiging may batayan lalo kung tutulungan pa sila ng, let's say, the present administration? Well, ang tingin ko, lahat ng mga non-Duterte ay kahit hindi naman sila ganun katalino, hindi naman sila ganun kabobo para isipin na more than one candidate ay makakatalo kay Sara. Tingin ko lahat naman sila, ang tingin, isa lang dapat. Isa lang. One on Kung one. magkakaroon ba ng coalition, I doubt it. Mhm. Paano nga, may mga bagahe ang bawat isa, may mga dynamics. Tama, So tama. malamang ay may unwritten agreement na isa lang ang kandidato. At for now, yung lumalabas na viable, na kayang lumaban kay Sara, ay si Vice President Leni Robredo. Kahit sinasabi niya na hindi pa siya tatakbo dahil pangit naman na sabihin niya na tatakbo siya, wala pang 10 buwan na nanalo siya sa Naga. Di ba? Hindi maganda naman. Tama, kaya nga. No? So, kung sakali yung mga tiga-Naga at yung mga ibang mga mamamayan ay magkakaroon ng clamor, tingin ko mag-o-open naman siya. Tingin ko yung mga tulpo, no, as a brand, as a group, ay open sila na mag-unite with Leni. Nababanggit naman nila yan No? So, possibly, in the future, magkakaroon ka ng not really a coalition, no? An alignment of only one presidential and vice presidential candidate. Ibang usapin yung Senado. No? Ibang usapin yung Senado. Pero yan ay hindi magiging formal coalition between the government and the Pink Lawans, no? Yan ay more parang unwritten agreement na isa lang ang kandidato. No? Kung ano magiging specifics yan, hindi natin alam. Hindi naman tayo kasama diyan, Daniel. Nanonood lang naman tayo, di ba? Meron lang tayo, meron. Oo. Oo. Pero if ever, kasi ito naririnig ko lang mga comments ng iba, whoever will be, let's say, single candidate, no? Yung endorsement by the president himself may not help. Tingin mo, anong ang basa mo sa mga ganong mga, let's say, pronouncement na, or buti kung i-endorse siya, mas malakas, o it could backlash? Okay, so yan mga kababayan, So dito sa usapin na to, mga kababayan, nakikita po natin, no, na isa siguro, no, sa magandang itapat talaga dito kay Sara Duterte. Sa ngayon, ay itong si former Vice President Leni Robredo, mga kababayan. So siya yung posible at kayang tumalo dito kay Sara Duterte. Paano natin nasabi yun, mga kababayan? Nakita na natin yung base no? Nakita na natin kung gaano karami, no, yung supporters na itong si Leni Robredo. No? So ang na lang dyan, mga kababayan, since wala na nga yung unity team, no, nasira na yung unity, mga kababayan, possible, no, na yung mga supporters po, no, ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay suportahan itong si Leni Robredo. So yun po, mga kababayan, ang posible, no, na mangyari. The supporters of Leni Robredo plus yung supporter po
no, ng ating Pangulong Bongbong Marcos against Sara Duterte. No? Yung po yung possible na mangyari po diyan para po matalo itong si Sara Duterte sa 2028. Yan yung mga posible. Yan yung mga posibilidad, no, na mangyari po sa 2028 kung finally mag-pronounce o mag-announce ito nga si Leni Robredo na tatakbo siya for 2028 election. At sa tingin ko naman mga kababayan, no, sobrang maaga pa talaga. No, kung ngayon ay mag-aanunsyo na itong si Leni Robredo. So sa ngayon, hayaan natin siya mag-focus sa kanyang trabaho diyan po sa Naga. Okay, so lalo na ngayon, nagkaroon po ng eruption dyan sa Mayon. So sigurado apektado rin po sila dyan. So kailangan niya magtrabaho. Trabaho muna bago niya unahin po, no, ang politika. Okay, so yan. Hanggang dito na lang muna ang ating video ngayon at magkita-kits tayo sa ating next video upload. Dito po muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Maraming salamat sa inyong suporta. Peace and health.